Tiwala sa harap ng mga imposibleng sitwasyon. Ang mensahe ng Ebanghelyo ngayong ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Panawagan sa malalim na pananalig sa Diyos na may hawak ng ating buhay. Ang mga pagbasa na humihimok sa pagkilala sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Sa mabuting balita, isinasaysay ang kwento ng 2 milagro ni Jesus. Ang pagpapagaling ng babaeng dinudugo sa loob ng maraming taon at ang pagkabuhay ng Panginoon sa isang dalagita na anak ng isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Ang mga kababalaghang ito ay kapwa-paanyaya sa ganap na pagtitiwala sa Diyos. Malinaw sa Ebanghelyo na ang pananampalataya ng babaeng nagdurugo sa mahabang panahon ang nagpagaling sa kanya nang sumiksik siya sa napakaraming tao upang mahipo lang ang balabal ng Panginoon. Gayon din ang pananalig ni Jairo. Bagamat mahina, ang nagpalakas sa kanya na bubuhayin ni Jesus ang kanyang anak sa gitna ng mga pagsubok na ito na malas na ang lahat ay posible sa taong tunay na nananalig sa Diyos. Saad ng simbahan, faith is what our Lord in today's gospel asked of Jairus. Even when people from his home came to tell him that his daughter was dead, Jesus reassured him with the words, "Fear is useless. What is needed is trust." Normal na matakot tayo sa harap ng mga panganib. Gayunpaman, buong tiwalang pananampalataya sa Diyos ang kailangan sa mga bagay na wala tayong kontrol. Kung anong imposible sa tao, posible sa Diyos. Hindi nagbabago ang nag-uumapaw na habag, malasakit at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung alam lamang ni Jairo na ang kausap niya na si Jesus ay Diyos, sapat na nagtiwala lamang siya sa mga salita nito. Gayunpaman, di man ito batid ni Jairo, kapuri-puri pa rin ang ipinamalas niyang lakas ng loob. Kaya't natupad ang kanyang kahilingan. Payo ng simbahan. We must show our trust in Jesus not only when things are going well with us, but especially when things appear to be hopeless. Sa mga pagkakataong wala na tayong matakbuhan. Sa mga oras na wala na tayong mabalingan, lumapit tayo sa Panginoon na may hawak ng ating buhay. Sana huwag tayo kailanman mapangunahan ng takot, kundi lalo tayong magsumamo sa Panginoon ng may lubos na pananalig at tiwala. Sa ating mga pinagdaraan ng problema sa buhay, patuloy tayong manalig sa poon. Nawa maging inspirasyon tayo sa mga nawawalan na ng pag-asa sa ngayon upang tayong lahat ay magkamit ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Hilingin mo sa Diyos na tanggalin ang anumang takot sa iyong puso at pagyamanin, palaguin ang iyong pananampalataya sa Kanya sapagkat ang taong sumusuko ay hindi kailanman nagwawagi. Tiwala lang ang kailangan. God bless you.